Noong una ay nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba siya o hindi. Ngunit agad naman siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Sigaw na parang nahihirapan. At siguradong sigurado siya kung kaninong boses yon. Boses yun ni Miss Samantha ah. Kinakabahang wika ni Alfred. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto at sumilip siya sa nakaawang na bahagi. Pagtingin niya, halos hindi niya masikmura ang kanyang nakita. Napatulala na lamang siya habang nakatitig sa nangyayari sa loob ng kwarto. Hindi ito maaari. Bakit nila ito ginagawa? Mga demonyo sila. Siya si Alfred, bagong driver ng pamilya Santiago. Mag-isa lang sa buhay si Alfred dahil maagang nawala ang kanyang mag-ina sa kanya. Inaswang kasi ang kanyang asawa dahil buntis ito sa magiging panganay na anak na sana nila. Nang mga oras na yun, ay nasa trabaho siya kaya hindi niya naprotektahan ang kanyang mag-ina. Sobrang nagsisisi siya ng mga oras na yon. Hindi kasi siya naniniwala sa mga aswang dahil para sa kanya ay kwento-kwento lang iyon. Pero simula nga nang mangyari yon sa kanyang mag-ina, ay nalaman niya na hindi pala ito isang kwento lamang. Nagpasa siyang umuwi sa kanilang probinsya. Nandoon kasi ang kanyang mga magulang at balak niyang magsimula ulit ng bagong buhay. At doon nga, ay nakahanap siya ng trabaho. Naging driver siya ng isa sa mga pinakamayaman sa kanilang probinsya, ang pamilyang Santiago. Masaya naman sa kanyang trabaho dahil mababait naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Isang araw, habang naglilinis siya ng kotse, ay nilapitan siya ni Mr. Santiago. Alfred? Napalingon naman si Alfred sa kanyang amo. Ay sir, kayo po pala. Ano po ang may paglilingkod ko? Tanong niya dito. Mamaya, hatid mo ko sa kanilang barangay. May asikasuhin lang ako importante. Sige sir, hihintayin po ba kita? Tanong ko. Kahit wag na. Makikisabay na lang ako sa kumpare ko. Wika nito sa kanya. Sige po. Agad namang umalis ang amo nitong lalaki, kaya naman ipinagpatuloy niya ulit ang kanyang paglilinis. Maya-maya ay nilapitan siya ni Samantha, ang panganay na anak nila Mr. and Mrs. Santiago. Buntis kasi si Mrs. Santiago at 5 buwan na ang kanyang tiyan. Hey you driver, pwede mo ba akong ihatid later? Wika ng dalaga. Agad namang napatingin si Alfred sa dalaga. Ma'am, ihahatid ko po ang daddy niyo mamaya eh. Sagot ko. Please, ako na lang yung ihatid mo. Huwag na si daddy, malaki na yun eh. Pagpupumilit ng dalaga. Naku ma'am, pasensya na po. Hindi po pwede eh. Baka mapagalitan tayo ng daddy mo. Ayoko pong masisanti kagad. Mahabang paliwanag naman ni Alfred. Okay, fine. Sabay alis ng dalaga. Bumalik na lang ulit sa paglilinis ng sasakyan si Alfred. Sa ilang araw na pagtatrabaho niya dito, ay unti-unti siyang nasanay sa ugali ni Samantha. Spoiled brat kasi ito at napakaarte. Buti na lang at nasanay na siya sa ugali nito. Pagkatapos niyang ihatid ang kanyang amo, ay agad siyang huminto sa isang masukal na lugar. Naramdaman niya kasi na maiihi siya. Hindi naman pwedeng hintayin niyang makauwi siya dahil malayo-layo pa ang biyahe pa uwi. Habang siya ay naghahanap ng kanyang maiihian, ay napatigil siya nang may marinig siyang isang ingay. Naglakad siya dahan-dahan at tinungo kung saan nanggagaling ang ingay. Paglapit niya sa isang malaking bato, ay sumilip siya sa likod nito. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang nakita. Isang aswang ang kanyang nakita at may kinakain ito na sa tingin niya ay isang tao. Dahan-dahan siyang umatras paalis sa lugar dahil baka makita pa siya ng aswang at siya pa ang isunod nito. Ligtas namang nakauwi si Alfred, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang kanyang nasaksihan. Kinagabihan,
Agad ngang umuwi si Alfred sa bahay nila. Tuwing gabi kasi ay umuuwi siya sa kanila dahil sabi ng kanyang amo, pagsapit ng 6:00 ng hapon ay maaari na siyang umuwi at bukas na lang ng umaga siya bumalik. Pabor naman sa kanya yon dahil makakasama niya ang kanyang magulang. Nag-iisang anak lang kasi siya kaya pabor na pabor sa kanya. Kinaumagahan, balik trabaho na naman siya. Nalaman niya na malapit na ang debut ng anak ni Mr. and Mrs. Santiago. Kaya ngayong araw at sa mga susunod na araw ay magiging abala silang lahat dahil sa mga preparasyon na gagawin. Sumapit na nga ang ikinahihintay ng lahat, ang debut ni Samantha. Maraming bisita ang dumalo. Yung iba nga ay mga bigating tao pa. Naging masaya naman si Miss Samantha ng mga oras na iyon. At masaya na rin si Alfred para sa kanya. Kinagabihan, bumalik si Alfred sa mansyon dahil nakalimutan nito ang kanyang pitaka sa garahe. Biglang napalingon si Alfred sa taas ng mansyon. Nakarinig kasi siya ng isang malakas na sigaw. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil baka namamali lang siya ng dinig. Ngunit hindi pa nakakaisang minuto ay muli niya itong narinig ulit. Kaya dali-dali siyang pumasok sa mansyon at nagtungo sa kinaroroonan ng malakas na ingay. Hi guys, I'm Kesyo. Paistorbo po muna saglit. Maaari niyo po bang i-hit ang subscribe button para po updated po kayo sa mga bago naming videos. At palambing po ulit, maaari niyo po ba kaming paluin sa aming FB page at Bilibili TV? Yun lang po, maraming salamat. Pag-akyat niya sa second floor, nakita niya na may isang pinto na kaunting nakabukas. Noong una ay nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba siya o hindi. Ngunit agad naman siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Sigaw na parang nahihirapan. At siguradong sigurado siya kung kaninong boses yon. Boses yun ni Miss Samantha . Kinakabahang wika ni Alfred. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto at sumilip siya sa nakaawang na bahagi. Pagtingin niya, halos hindi niya masikmura ang kanyang nakita. Napatulala na lamang siya habang nakatitig sa nangyayari sa loob ng kwarto. Hindi ito maaari. Bakit nila ito ginagawa? Mga demonyo sila. Kitang-kita kasi ng dalawang mata ni Alfred ang nangyayari sa loob ng kwarto. Nagustuhan mo ba ang inihanda naming sorpresa, anak? Sabi ng ina nito at sabay ngisi ng malademonyo. Halos bumaliktad ang sikmura ni Alfred sa sinapit ni Samantha. Hindi siya makapaniwala na magagawa nila iyon sa sarili nilang anak. Lalo na't kaarawan pa nito ngayon. Lalong nanlaki ang mga mata ni Alfred nung mag-iba sila ng anyo. Naging asong itim ang mag-asawa at kinain nito ang mga parte. Parang naistatwa si Alfred sa kanyang kinatatayuan. Kaya hanggang sa magbalik anyo ang mag-asawa ay nandoon pa rin siya nakatayo sa pinto. Napansin ni Alfred na yung mga tirang parte ay pinalastik ng mag-asawa. Agad namang umatras si Alfred at nagtago dahil papalapit na ang mag-asawa sa pinto. Nang lumagpas na ang mag-asawa sa pinagtataguan ni Alfred ay dahan-dahan niya itong sinundan. Dinala siya ng mga paa niya sa kusina. Kinilabutan naman siya nang makita niyang niluluto na ang parting natira kanina. Hindi na niya kinaya ang senaryo kaya dali-dali siyang naglakad palabas ng mansyon. Hindi na siya bumalik sa mansyon dahil sa takot na baka siya ang isunod pa ng mga ito. Nalaman niya na ang mag-asawang pala na iyon ay mga aswang at si Samantha ay hindi pala nila tunay na anak. At hinintay lang pala ng mga ito na sumapit ang tamang edad ng dalaga. Kaya nang mag-birthday ito ay sinimulan na ng mag-asawa ang nakakakilabot na kanilang regalo.